Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jamil. Naway maging bahagi din sana ang kwento ko sa channel niyo. Para na rin kahit papano, mabigyang buhay ito. Tungkol ito sa isang taong lubos kong kilala. Pangalanan natin siyang Sulaw. Itong si Sulaw ay ampon lamang ng mayamang mag-asawa. Bale na daan lang daw siya noong bata pa na nagpapalaboy-laboy sa lansangan ng Antipolo. Naawa ang mga ito sa kanya. Bago siya kinuha, inalam na mag-asawa kung may nakakakilala ba sa kanya noon. Walang umangkin sa bata. Inabot pa umano ng gabi para kumpirmahin. At noong masiguradong walang naghahanap, dinala talaga nila ito. Inalagaan, pinakain ng masarap na pagkain. Minahal na para ding isang tunay na anak. Inasikaso pa ang mga dokumento para maging legal ang pagkupkop at mabitbit ang apelyido ng magarbong pamilya. Pinaaral ito hanggang sa lumaki na lamang siya noon. Nasa edad 15 taong gulang na si Silaw. Itong mag-asawa na pangalanan nating Ekil at Lomina, meron na talagang totoong anak. Babae ito, kaedaran lamang din ni Sulaw. Pangalanan na lamang natin itong Rohenia. Magkasundo naman sila ni Sulaw. Parang magkakapareho lamang umano sila ng ugali noon. Alam naman ni Sulaw na hindi siya totoong anak. Bagamat wala pang kamalayan na pulido ito ng kupkupin, pero hindi naging maramot at malihim ang mga naging magulang. Sa kabila ng lahat, may paalala ito sa kanya. Kinupkup si Sulaw hindi dahil kinaaawaan, kundi para magkaroon sila ng isang anak pa na mamahalin ng lubos noon. Dahil nga matapos lang maisilang nitong si Rohenia, kinuha ng matres ni Nanay Lumina. May sakit kasi ito doon. Pinalaki silang magkasundo kaya lumaki talagang magkasundo ang dalawa. Himala naman daw na itong si Sulaw ay hindi mapagkakamalang anak sa labas gawa ng maganda ang kutis nito nung lumaki na. Maputi at parang anak ng banyaga o mistisong Hapon. Malaki ang bahay nila. Nasa may silangang parte ng Antipolo, patungong bukid noon. Hindi ko na lamang po sasabihin dito ang mismong lugar dahil baka magdulot ng katatakutan sa mga taong nakatira ngayon sa kasalukuyan. 2 palapag ang bahay. Vintage looking ito. Yung tipong sobrang antigo tingnan na kung saan napapalibutan ito ng mataas na bakod. Ang labas ng gate kalsada na sa mga panahong yon ay umaabog talaga ang alikabok dahil hindi maayos ang kalsada. Bahain pa kapag tagulan. Sila lang ni Rohenia ang naiiwan sa bahay. Laging kasama ng 2 katiwala ng mga babae. Lalo na kapag walang klase. Gawa ng may pinagkakabalahang negosyo ang mga magulang. Big time na negosyo ito. Pero hindi illegal. Real estate tapos may mga outlet ng hardware. Pero sa kabila noon ay gumagala daw ang 2. Lalo na kapag may iniwang pera ang mga magulang. Kung saan-saan na lamang sila nakakarating. Tinatansya lang nilang oras sa pag-uwi. Ito naman ang mga sandali na mauunahan nilang umuwi ang mga magulang. Kung minsan ay ginagabi pang ang 2 ito. Walang problema at nananatiling lihim yon. Gawa ng yung mga katiwala ay kakonsyaba lang nila. Binibigyan din daw ng pera para hindi magsumbong. Nakagawian na nilang paggala. Naipagsasabay naman nila ito sa pag-aaral. Hanggang sa nagtapos sila ng high school. Siyempre dahil magkasundo ay magkapareha din sila ng kurso. Pag ninegosyo ang pinasok nilang 2. Dito na niya naranasan ng tagpo na nagpabago ng pananaw niya. Taong 1996. May nagkakagusto daw dito kay Rohenia.
Tapos gusto din ito ni Rogelio noon. Alam niyo ni Sulaw kasi nga bukas sila sa isa't isa. Ayon naman pa kay Sulaw, inirereto pa nga umano nito sa lalaki si Rogelio. Hanggang sa niligawan nga umano nito si Rogelio noon at naging magkasintahan na. Pangalanan natin ang lalaki na ito na Daryl. Matangkad pero hindi naman ganon kagandahan umano ang postura. Kumbaga malakas lang yung apil gawa ng matipuno at maputi din. Medyo nandibago si Sulaw. Hindi siya sanay na hindi niya nakakasama si Rogelio. Araw-araw silang nagkakasabayan sa pag-uwi pero nagpapaiwan naman itong dilag dahil nga may gala pa kasama ang kasintahan niya. Ayos lang kay Sulaw ito basta walang mangyari sa stepsister niya. Matiyak niya lang na masaya ito. Sapat na yon. Iniisip na lamang noon ni Sulaw na wala namang mawawala kung hindi niya kasama si Rogelio. Sa eskwelahan lang naman daw ito. Pero kapag walang klase ay gala na naman ang inoatupag nilang dalawa. Mas magkasintahan pa nga daw sila tingnan umano noon Napagkakamalan talagang magnobyo at nobya. Hanggang sa isang araw, napansin ni Sulaw na parang may problema si Rogelio. Nasa iisang silid lang sila. Double deck ito at nasa itaas banda si Sulaw. At ang kinaroroonan ng silid tulugan na yon ay nasa itaas din ng bahay. 4 yung kwarto dito. Pwede naman sila maghiwalay lalo na't may mga pribado na ginagawa pero nanatiling malapit sila sa isa't isa. Malungkot umano tingnan si Rogelio noon. Kung dati kapag nasa loob sila ng silid ang iingay nila pero ngayon daig pang may lamay. Napakatahimik at pinapakiramdaman lang ni Sulaw ang kapatid. Hanggang sa maya-maya pa, umiyak na ito. Sa mga sandaling yon umano ay nasa kailaliman na ng gabi. Binuksan ni Sulaw ang ilaw at dinungaw si Rogelio. Nakaupo ito habang nakasandal sa dingding. Nakayuko. Tinanong niya kung anong problema. Kasabay nito, bumaba na din siya sa hinihigaan niya. Walang ano-ano ay niyakap siya ni Rogelio. Umiyak ito sa balikat niya. Uy, ano ba? Ba't ka ba nag-iiyak dyan? Hindi bagay sa'yo. Tana, narito na yung kapatid mo. Ano, may sasabihin ka ba? Ayon sa dilag, niloko daw siya ni Daryl. Ginala, dinala sa kung saan-saan. Tapos ay nakuha umano ang iniingatan niyang pagkababae. Nalaman-laman na lamang niyang may kalibin na pala ito sa inuupahang bahay. At buntis yon. Yun lang. Yun lang ang talatang namutawi sa bibig ni Rogelio. Pero para na umanong sasabog ang ulo ni Sulaw sa inis nun. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Rogelio. Sinabihan niya itong huwag mag-alala. May gagawin siya kay Daryl. Yumakap muli si Rogelio. Sinabihan niya yung kapatid niya na huwag na umano. Hayaan na. Hiniwalayan niya na umano yon. Sapat na umano ito at kahit papano'y natuto siya. Anong natuto? Ang ipagkatiwala yung mong pagkapangit ng itsura tapos ayos lang sa'yo? Hindi pwede sa akin yun. Kakainin ako ng konsensya eh. Ako ang nagtulak na ligawan ka nun eh. Tumahimik ka dyan, Rogelio. Huwag mong iiyakan. Bukas, siya yung paiiyakin ko. Naglulupasay si Rogelio. Ang sabi ay hayaan na lamang umano at nakikiusap siya. Hindi siya papayag na masaktan daw si Sulaw noon. Baka mapano pa daw ito. Basta wag daw gagawin yon. Itong si Sulaw ay sinakyan na lamang ang kapatid pero sa loob-loob niya may gagawin talaga siya. Pinalipas niya ang ilang mga araw para kahit papano'y mapanatag itong si Rogelio. Napapansin niya kasing siya na lamang ang binabantayan nito. Hanggang sa nagpaalam siyang umalis noon. Araw ito ng Sabado at tandang-tanda ito ni Sulaw. Dito niya ginawa ang pagganti kay Daryl. Sinabi ng dalaga na sasama siya. Bakit daw aalis itong si Sulaw kung hindi siya kasama noon? Sinama naman ito ni Sulaw.
Ang patungo talaga nila noon ay sa kanluran ng Antipolo. At nang masigurong malapit na sa inuupahang bahay ni Daryl noon, sinabihan niya si Rogenia na mag-antay lang saglit gawa ng may pupuntahan siyang kaibigan. Akala pa ni Sulaw sasama. Mabuti na lamang at naaliw daw ito sa parke. Padilim na ng mga panahon na yon. Binabaybay niya ang maliit na iskinita. Nasa looban kasi ang inuupahang bahay ni Daryl. Hanggang sa makarating siya doon at nakita niya kaagad itong si Daryl. May mga kasama umano ito at nakatambay sa maliit na tindahan sa labas ng paupahan noon. Tinitigan niyang lalaki. Kinawayan. Ito namang si Daryl ay may binulong sa mga kasama. Naayon pa kay sa ulo. Para bang pagtutulungan ata siya ng mga ito. Tatlo ang mga kasama ni Daryl noon. Lumapit si Daryl sa kanya at ang angas pa umano ng asta. Halatang may kasalanan talaga kasi nga hindi naman ganito kung makitungo sa kanyang lalaki noon. Galanting kausap ito. Pero sa mga puntong yon, alam mo yung parang bubugbugin talaga siya. Nagtanong si Daryl kung anong sadya. Nakasimangot ito at may kabigatan umano ang boses niya. Buo umano ang loob ni Sulaw noon. Ultimong katiting na takot ay wala siya nito. Dala-dala niya pa rin ang kalungkutan ng kanyang kapatid at bitbit niya pa ang kalokohang ginagawa ni Daryl. Walang ano-ano, binigyan niya kaagad ito ng malakas na suntok. Yun bang suntok na may malakas na buwelo? Napuruhan si Daryl noon. Pero laking gulat ni Sulaw. Dahil ang lakas di umano ng pinsala na siyang parang natilapon pa ng konti si Daryl. Nagkatayuan nga ang mga kasama nito at nakatitig sa kanya na parabang natakot talaga. Dumapang si Daryl. Sabog ang nguso nito at nakapulot yun ng kahoy. Tumayo. Pinalo si Sulaw. Hindi nakailag si Sulaw. Pero nang tamaan siya ng palo nun, wala siyang naramdamang sakit. Para lang umanong nagdampa ng kamay ito. Kumalabog. Dito ay pinagtulungan na siya. Kaliwat kanan ang tinatanggap niyang tama mula sa suntok, sa sipa at idagdag pa dyan ang hambalos ng palo. Ganun na lamang ang pagkaudlot ng mga ito at biglang nagsiatrasan. Si Daryl noon ay mabilis na pumasok sa upahan at nagsara ng pinto noon. Yung tatlo namang mga kasama nito, nagpulasan. At ang tanging narinig niyang mga kataga bago nawala ang mga ito. Aswang. Napakunot siya ng mukha noon. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga ito. Nagpalinga-linga siya sa paligid at baka may nakita itong iba. Pero siya lang naman umanong mag-isa doon. Yung nakasilip sa tindahan ay bigla na lamang nagtago. Nagsisisigaw yun na may aswang. Sabi niya pa nga sa sarili, mga adik ata itong nakatira dito. May nakita siyang mga tao doon sa may labasan. Marami. Nanonood dito at kitang-kitang pagkatakot sa mga mukha nila. Sumilip si Daryl noon sa bintana. Pumasok si Sulaw sa gate. Sinipa ang pintuan sa inuupahan nitong silid. At doon ay parang baliw si Daryl na naglulupasay. Sumisigaw at humihingi ng tulong noon. Sinabi naman ni Sulaw na bakit nanghihingi ng tulong pinagtulungan na nga umano siya kanina. Maglaro daw ng patas itong si Daryl. Hinablot umano nito si Daryl. Kinaladkad palabas at gidulpe. Kada tama ng suntok ay lumalagabog ng malakas nun. Hanggang sa nagmukha na daw itong kalabasang basag. May kinakasama ka na palang animal ka. Dapat nagsabi ka sa kapatid ko. Ano gusto mo yung makuha lang yung pagkababae niya? Ganun lang. Tapos iiwan mo. Pagkatapos sabihin ito ni Sulaw,
Kalmadong naglakad yon palabas ng lugar. Yung mga tao umanong nanonood ay nagsitakbuhan. May mga tanod pero hindi lumapit sa kanya. Pero noong may pulis nang dumating, tuon na umano siya kumaripas ng takbo. Hindi siya naabutan. Binalikan niya si Rogenia sa parke at sinabihang umuwi na sila. Nagtataka si Rogenia sa postura ni Silao. Tinitigan siya nito sa mga mata at nagtanong yon sa kung anong nangyari. Bakit mapula umano ang gilid ng mga mata ni Silao no na para daw nakahitit ng kung anong damo? Wala to. Natamaan na ako ng mga suntok. Pinagtulungan kasi ako. Pero naganti na kita. Yun nga. Nalaman ni Rogenia na gumanti nga si Silao noon. Hindi na sumabat pa si Silao sa mga sinabi ni Rogenia. Umuwi na lang talaga sila noon. Mga ilang oras lang ay may mga pulis umanong nagsitingan. Hinuli si Silao. Nakulong ito. Walang-wala naman umano ito kay Silao. At makalipas lamang ng 2 araw ay nakalabas ito dahil sa pinyansahan siya ng mga magulang. At sa kauna-unahang beses ay nasermonan siya noon. Pinagtanggol siya ni Rogenia. Na nagalit lamang umano si Silao gawa ng may naging kasintahan si Rogenia at niloko siya nito. Ayun, silang dalawa ang humilamos ng sermon. Hindi na daw inisip nila yung pangalan ng kanilang pamilya. Mabuti na lamang umano at hindi nalaman ito ng mga kasosyong Chino. Hindi nakabalik sa pag-aaral si Silao pagkatapos nun sa mismong naturang eskwela na pinapasukan nila. Na-terminate siya dahil sa mga kasong hinahawakan. Magpaganon pa man ay nahanapan ng paraan ito ng mga magulang. Pinapasok sa ibang eskwela nitong si Silao at binayaran umano ang namamahala. Maliit lamang na eskwelahan ito pero pribado at sobrang mahal ng matrikula. Medyo malapit din ito kumpara doon sa isang paaralan kasama ang kapatid na si Rogenia. Walang pinagbago ang dalawa. Bagamat magkakalayo ang eskwelahan ay nag-aantayin naman sila noon. Isang gabi, habang sinusundo ni Silao si Rogenia, walang kaalam-alam ang binata na may nakaabang pala sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang grupo ni Daryl. Kung 3 lang ito noon at ika-4 si Daryl, ngayon ay mahigit 10 na at may kasama pa umanong albularyong matanda. Binigla si Silao sa kahabaan ito ng bayan na may iskinita papasok sa isang subdivision. Hinablot lang umano si Silao at tinabunan ng sako ang ulo hanggang bewang. Pinagpapalo ang binata at habang nangyayari yon, nakakarinig siya ng mga dasal na para umanong demonyo siya noon kung ituring. Nakawala si Silao at dito nagkukumpas daw ang kamay ng matandang kasama nila Daryl. Takang-takang binata. Bakit parang takot na takot ang mga ito sa kanya? Matapos niya kasing makawala ay nagpulasan na yung mga gumulpi sa kanya noon. Ang naiwan na lamang doon ay ang albularyo. May mga sinasangbit na dasal na hindi niya maintindihan. Susunggaban niya sana pero bigla naman umanong nabigat ang kanyang katawan nang hindi niya alam kung anong rason. Wala siyang inindang sakit habang ginugulpi pero doon sa matanda, duro lang ng kamay nito ay nanghina na talaga umano siya. Sabi pa ng matandang yon ay kampon daw ng dilim si Silao. Dito Sir Seth, napansin ni Silao ang kakaibang init sa katawan. Yung tipong para umano siyang sinisilaban tapos nanginig ang kanyang mga kamay. Pagtingin niya dito, ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Humaba ang kanyang mga daliri. Unti-unting umitim ang kanyang mga kuko. Yung baba niya umano, sumasayad na sa kanyang dibdib noon. Ang paghinga niya ng hangin noon ay naging hangos na ito at medyo paos pakinggan. Itong matanda, umatras at biglang tumakbo. Maraming nakakita sa kanya. Walang ano-anong kumaripas ito ng takbo pa uwi nun.
bukod sa kung anong nalaman niya sa kanyang katawan, may bilis din siyang hindi niya lubos mapagtanto. Kada hakbang ng takbo, para na umanong lundag. At habang nangyayari yon, wala nang ibang pumapasok sa isipan niya kung hindi. Isa siyang aswang. Bakit siya aswang? Nang makarating siya sa bahay, hindi siya dumaan sa may pintuan sa baba. Umakyat lamang siya ng pader ng walang kahirap-hirap nun at dumiretso na sa silid nila ni Rowenia. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Nakakakilabot umano. Para umano siyang tao na may ulo ng animoy baliw na aso o galising aso nun. Nag-iiyak si Sulaw at nagsisisigaw. Pero ibang boses ang lumalabas sa bibig niya. Napakabigat umano ng boses na ito na para talagang halimaw. Napasigaw pa nga noon ang dalawang katiwala sa baba. Lumabas ito ng bahay at sinuri ang bubungan. May dala pa umanong mga flashlight at rinig niya sa mga ito na may aswang daw sa bahay. Hindi lumabas si Sulaw. Nagtalokbong siya ng kumot. Naiisip niyang papano na lamang kaya kung naroroon ang kanyang mga magulang. Naiisip niya rin na maaaring ang totoo niyang mga magulang, mga aswang. Magkabaliw-baliw si Sulaw noon. Hindi niya tanggap ang sarili. Kaya pala kinatatakutan siya noong sumulong siya doon sa inuupahang bahay ni Daryl. Habang nakatalokbong ng kumot, unti-unti umano siyang nanglalamig noon. Nawala yung kakaibang init sa kanyang katawan. Para siyang nakalubog sa tubig na may yelo. Dito niya na napansin na nagbalik na ang kanyang kamay sa normal na itsura. Tumayo si Sulaw at nanalamin. Normal naman daw siya. Nawala din kaagad ang pagiging aswang na yon ng ilang sandali lang. Dumating si Rowenia. Nagdadabog daw ito. Kumakalabog yung sahig sa itaas. Hanggang sa pumasok ito sa loob ng silid at pinangdilatan ng mga mata si Sulaw. Ang sabi nito ay mukha daw siyang baliw doon sa kanto sa kakaantay sa kanya. Umuwi na lamang daw siya at naabutan niyang nagpapahinga lamang si Sulaw. Hindi alam ng binatang sasabihin nun. Wala siyang maidahilan. Hindi naman pwedeng sabihing may pinuntahan lang gawa ng mahigpit nilang pinagkasunduan itong magkapatid na magpaalam kapag may sasadyain na isang lugar o tao. Dito ay wala siyang nagawa kung di ang aminin na lamang ang lahat niyan. Ikinuwento niya ang lahat na tinambagan siya ng grupo ni Daryl. Nilagyan ng sako ang ulo niya. Ginulpi siya sa may iskinita. Ito yung sidewalk bago pa makarating sa eskwelahan. Meron pa nga umanong albularyo. Di ba nung araw na ginulpi ko si Daryl, may napansin ka sa akin? Sabi mo mukha kong halimaw. Oo, Rowenia. Halimaw ako. Kanina ko lang nalaman. Aswang ako. Anong aswang? Kailan ka pa nag-addict, Sulaw? Nagdidelusyon ka na ata eh. Kagwapo ng mukha mo tas aswang ka. Malikmata ko lang yung doon sa parke. Nawala din naman kasi yung kakaibang itsura mo eh. Kumain ka na ba? Ipaghahanda kita. Bumaba ng bahay si Rowenia. Narinig ni Sulaw na tinawag nito mga katiwala at pinapaluto ng masarap na pagkain. Pinakain nga si Sulaw nun. Ang nagsubo pa umano sa kanya, si Rowenia. Nagmukha daw siyang paslit nun. Kahit anong sabi niya dito na isa siyang aswang, ayaw maniwala ni Rowenia. Sinabi pa nitong hindi umano papasok sa eskwelahan si Rowenia para asikasuhin itong si Sulaw. Dadali niya daw ito sa espesyalista sa kokote. Walang hiya naman, hindi ako baliw. Totoo yung sinasabi ko. Tingnan mo yung likod ko. Napunit yung damit, di ba? Lumaki yung katawan ko. Kung kailan tayo naghiwalay ng paaralan, Sulaw, doon ko na din napapansin ang pagbabago mo. Nagbarkada ka at di mo lang sinasabi sa akin to. Nagdodroga ka. Tingnan mo sa salamin yung mga mata mo. Ang pula. Mapula naman kasi talagang mata ni Sulaw noon. Bagamat nasaan yung tao na siya.
pero hindi pa nawawala ang mga mapupulang ugat sa mga mata nito. Hindi alam ni Sulaw kung matatawa ba siya o magagalit nun. Basta't nagbago na lamang ang tensyon sa kanyang diwa sa mga pinagsasabi nitong si Rogenia. Naiisip noon ni Sulaw na paniguradong may tutugis sa kanya. Dunubugin ang bahay nila ng mga tao. Tatawagin ang pangalan niya na sinusundan ng katagang aswang nun. Kung kaya naman matapos lamang kumain ay pinakiramdaman niya noon si Rogenia. Inaantay niyang malingat ang dalaga. Naghahanda siya ng palihim. Nagbalot-balot ang binata. Ang mga damit niya ay sinilid sa malaking bag na pang-travel na animoy aalis ng ibang bansa. Wala naman kasing malaki-laking bag nun, maliban na lamang sa travel bag. Ang naiisip na lugar na puntahan ni Sulaw ay yung lupain nila sa Batangas. Doon umano siya magtatago. Mga ilang minuto noon ay may nagkakasigawan na sa labas ng bahay. Pagkadungaw ni Sulaw ay may mga tao na may mga dalang pamalo. Napapamura na si Sulaw. Walang ano-anong pumanik siya sa bintana. Gumilid at dumaan sa maliit na beranda sa taas at patungong bubungan. Dala niya ang malaking bag. Hindi niya alam pero nagagawa niyang matimbang ang kanyang katawan sa ganung estado. Habang nasa bubungan naman ay sumisigaw si Rogenia. Hinahanap si Sulaw. Habang yung mga katiwala ng mga sandaling yon, pinapalayas yung mga tao na panay pukpok sa gate nila. Ipapadakip umano ito sa mga pulis kapag hindi tumigil sa pag-iiskandalo. Hanggang sayo na, nagsialisan ng mga ito. Hindi bumaba si Sulaw. At dahil nakaugnay ang malaking puno ng kaimito sa bubungan ng bahay, doon ito dumaan. Hanggang sa makaakyat na siya sa pader, bandang likod, at tumalon umano patungo sa bakanting lote. Sumibat na si Sulaw. Umiiyak daw siya dahil nga alam niya namang malulungkot tong stepsister niya. Kaya hindi pa sila tunay na magkapatid ay daman niya na mahal siya nito. Tulala si Sulaw na naglalakbay noon sa may kakahuyan. Hanggang sa makarating na sa kabilang parte ng lugar. May kalsada doon. Sumakay si Sulaw ng pasaheroan patungong sentro ng Antipolo at doon naman siya lumipat ng sasakyan patungong Las Pias. Hanggang sa nagtuloy-tuloy umano yun at kinabukasan ng hapon, nakarating na siya sa Batangas. May bahay dito ang mga kumukupo sa kanya. Walang nakatira pero pinangangalagaan naman ito ng isang katiwala doon. Nagulat pa nga ang katiwalang babae nang dumating si Sulaw. Ang dinahilan na lamang nito, magbabakasyon siya sa lugar. Itong bahay na ito ay malapit sa dagat. Isang palapag at magandang pagkagawa. At tanaw mo sa unahan ng pangpang kung saan dagat na sa ibaba nito. May sapat namang dalang pera si Sulaw, kaya hindi siya nabahala noon sa mga kinakailangan. Isa pa, may pinagkakakitaan din noon kasi may farm doon ng mga manok na native. May mga fattening ng kambing. Ang nagpasimula dito ay ang nanay nila. Mahilig kasi sa hayop yon. Unang araw pa lang, hindi na napapakali si Sulaw. Laging laman ng kanyang isip ay ang kapatid. Naiisip niya na ito na baka nagmukmuk yun sa silid tapos iyak ng iyak. Ang problema nga lang ay malalaman talaga ng mga magulang ito. Hanggang sa mga 2 araw daw ang nakalipas, biglang bumisita itong si Nanay Lumina at Tatay Ikel na para bang alam ng mga ito na naroroon siya. Hindi siya magkawari noon ng pumarada ang lumang sasakyang pickup. Sumalubong kagad yung katiwala na nasa kabilang bahay lang nakatira. Naririnig ng binata na nagtatanong ang mga magulang kung naroroon ba si Sulaw. Tumango ang katiwala. Ayun na nga, nagtago si Sulaw noon sa silid. Bunggalo ang tahanan ito. May 2 silid at malawak na sala. Malapit nang magdilim ng mga panahon na ito. Nakasilip lang sa bintana itong si Sulaw. At sa mga sandaling ito ay naroroon ang mga magulang sa beranda. Para bang inaantay ang kanyang paglabas noon.
Maya-maya ay tinawag na siya ng kanyang nanay. Hindi sumagot si Sulaw. Makailang beses daw itong tumawag sa kanya pero hindi siya tumutugon. Hanggang sa na, pumasok na ang kanyang ama. Kumatok sa pintuan at malumanay siyang tinawag. Mag-usap daw sila. Mautal-utal pa ito gawa ng inchik ang lingwaheng nakasanayan. Hanggang sa hindi na kinaya ni Sulaw at lumabas na siya ron. Umupo ito sa may sala at tumabi naman sa kanya itong nanay Lumina. Napakatahimik nila na animoy inaantay kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa iyon, nagwika ang kanyang mama. Anak, alam namin ang problema mo. Huwag ka mag-alala, hindi kami galit at hindi kami takot sa iyo. Alam namin kung sino ka talaga kahit nung paslit ka pa lang. Kilala namin ang totoo mong magulang. Ikinubli lang namin ito sa iyo dahil nga gusto namin na ikaw na mismo makatuklas sa kung sino ka. Gulat na gulat si Sulaw. Hindi niya lubos mapagtanto na alam pala ng mga kumukup sa kanyang pagkatao niya noon. Kung sa bagay umano, ang nagkwento lang naman sa kung paano siya nakuha noon. Sila mismo. Gaya ng nabagit sa kwento, wala pa siyang pulidong kamalayan yung araw na napasa kamay na siya sa mag-asawang ito. Hanggang sa nagsalita na rin ang kanyang tatay. Ang mga magulang daw na totoo ni Sulaw ay mga alaga niyang aswang. Sobrang babait daw ng mga ito. Mga bantay sa ari-arian nila. Kaya nga kumpiyansa lang si Tatay Ikil umano at Nanay Lumina dahil alam naman nila na may mabait na ugali si Pulaw. Ito na rin ay batay umano sa pagkilatis ng totoong mga magulang ni Sulaw noon. Ang aswang umano, kilala nila ang kanilang kadugo. Kung anong meron sila ay ganoon din ang magiging bunga. Hanggang sa namatay umano ang mga magulang ni Sulaw. At walang nagawa si Nanay Lumina kung hindi ang alagaan ng bata noon bilang sukli sa kabutihan ng totoong mga magulang niya. Kumpiyansa sila na kahit magkakasama pa sa iisang silid si Sulaw at Rogenia hanggang sa lumaki, dahil babantayan talaga nito ang kanilang totoong anak na walang kinatatakutan. Na makikipagpatayan pa kapag may nangyari kay Rogenia. Totoo pala talaga umano na ang mga inchik daw ay nag-aalaga ng mga nilalang dito sa bansa. Lalo na yung mayayaman. Hindi lang sigurado si Sulaw kung lahat ba. Hindi talaga nakapagsalita si Sulaw noon. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Tama naman umano ang mga ito. Gagawin niyang lahat maprotektahan lamang ang stepsister niya. Mula pa nung bata sila, pinabantay niya na ito lagi. Sinasakyan niya ang ugali ni Rogenia kaya sobrang magkasundo talaga silang dalawa. Pero may sinabi pa itong si Nanay Lumina. Walang problema daw kung doon tumira sa bahay bakasyunan si Sulaw. Kahit ibigay pa nila ang buong lupain dito. Pero si Rogenia daw, may inamin sa kanila. Umiibig na daw si Rogenia kay Sulaw. Napalunok talaga ng laway itong si Sulaw. Nakaramdam siya ng pagkainis. Gusto niyang sumagot noon pero pinili na lamang itong manahimik. Iniibig ka ni Rogenia. Parang baliw na nasa bahay at hindi mapakali. Panay tanong sa kung nasaan ka. Gusto ni namin yun dahil kung mapapasa kamay lang ng ibang tao ang anak namin hindi kami papayag na ganun kadali. Dahil nais namin ang sigurado niya. Pero kapag ikaw masaya kami doon. Alam namin na ligtas siya sa'yo at aalagaan mo. Mula pa nung bata ka, inaalagaan mo na siya. Sigurado po ba kayo dyan ay? Nakakadiri naman yung kapatid ko na yun. Umiibig sa akin. Lupit ah. Napatawa doon si Tata Ikel. Ang sabi pa ni Tata Ikel, huwag mong sabihing takot ka sa babae. Binabay ka. Ako, sa tradisyon namin bawal yan. Yung binabae ka dapat maliit ka pa, inamin mo na ito. Pero sa ganyang edad mukhang hindi maganda yan anak ha. Hindi ako binabae. Nakikipagsuntukan nga ako Sa bunutan siguro pwede. Huwag naman kayo magbiro ng ganyan na tay. Pinagkakatuwaan niyo naman ako
Tsaka, paano niyo po nalaman na nandito ako? Ayon sa kanyang nanay Lumina, walang ibang pupuntahan si Sulaw maliban na lamang sa lugar na yon. Dahil ito naman ang paboritong lugar nila kapag magbabakasyon. Hindi naman daw pwedeng Cebu kasi nga napakalayo nun. Tumayo si Tatay Ikel at sumilip sa bintana. At may kung sinong kinakawayan. Pagsipat naman ni Sulaw, nakita niyang pababa ng pick-up si Rowenia. Maga ang mga mata, nakayukong naglalakad patungo sa bahay. Walang hiya. Ano to? Si Rowenia? Huwag ka namang makatitig sa ganyan. Rowenia, huy! Teka, sandali, ano to? Nayo, tingnan nyo! Tingnan naman! Yumakap ng diretso si Rowenia nang walang sabi-sabi. Ito namang mga magulang ilumabas. Nakita daw ni Sulaw na kausap ang katiwala doon at inabutan ng pera. Para bang maraming pera yon. Bumalik sa loob at nagpaalam ng mga itong aalis na. Kung nangangailangan daw na magagastos ay manghingi lamang umano sa katiwala nun. Matapos noon ay hinalikan silang dalawa sa noo at niyakap. Sabay talikod ng mga ito at tumungo ng sasakyan. Sambit pa ng mga ito. Sa susunod na lamang daw na semester mag-aral silang dalawa. Magbakasyon lang daw muna sila noon. Pwede nga umanong sa susunod na lamang na taon bumalik sa pag-aaral. Uy, umaandar na yung sasakyan oh. Sumama ka na dun. Ano ba huy? Wala namang ganyanan. Kadiri ka. Bata pa tayo, alam ko na kung sino ka. Alam ko na ikaw yung napipili ng mga magulang natin. Dati pa nila akong sinasabihan na ako daw yung mapapangasawa mo kasi nga gusto nila ng bantay. Wala naman talaga akong gusto kay Daryl eh. Pinapaselos lang kita. Manhid mo. Tsaka wala talagang nangyari sa amin. Set up lang yon. Sinusukat ko kung gaano ako kalaga sa buhay mo. Dagdag pa ni Rowenia. Mahal niya umano itong si Sulaw. Ginulpi pa umano ni Sulaw ang walang kasalanan ng tao noon. Tinanong pa niya si Sulaw na nung dumating ba siya sa inuupahang bahay ni Daryl, may kasama ba si Daryl na ibang babae doon? May ka-live-in ba? O may naamoy ba siyang buntis? Hindi man lamang ba umano nagtaka si Sulaw noon? Ayon kay Sulaw, masarap daw sundutin ang mga mata ni Rowenia. Tama naman daw ito. Ang sumbong sa kanya ay may ka-live-in pero wala talaga siyang nasilayang babae doon sa inuupahang bahay. Ang sabi ni Rowenia, papayag ba daw si Sulaw na maghiwalay silang dalawa? Ito na ang tanong na sobrang hirap daw sagutin. Nagulat talaga si Sulaw. Naasiwa siya ng labis kay Rowenia pero sa tanong na ito ay hindi niya pwedeng sagutin na pumapayag siya. Dahil ayaw niya talagang mawalay itong si Rowenia. Nakaramdam siya ng hiya nang titigan siya sa mga mata nitong si Rowenia. Kumabog daw ang kanyang dibdib noon. Muli itong nagtanong kung papayag daw si Sulaw. Dahil aalis ora mismo si Rowenia at hindi na daw ito magpapakita pa. Tinanong naman ni Sulaw si Rowenia kung papayag ba ito, kung kailan ba sila naghiwalay ng matagal. Hindi na daw papayag si Sulaw noon. Ayun na nga, naging sila na lamang ng hindi daw inaasahan ni Sulaw. Naging magkasintahan talaga. Parang tuloy-tuloy daw yon. Nag-live-in sila. Pagkatapos makapag-aral ay nagpakasal na. Masaya ang pagsasama nila. Walang nagbago. Kung ano sila noon ay ganun pa rin ang maging mag-asawa na. Yung ubod ng kukulit sa isa't isa. Hindi ko nalang sasabihin dito sa kung saan sila nakatira sa kasalukuyan. Pero nabiyayaan sila ng 2 anak. Lalaki ang panganay at ang ikalaway babae. Ang babaeng anak, Sir Seth, walang iba kundi ako. Ako yun. Anak ako nila Rowenia at Sulaw. Pero hindi ako naging aswang.